ninyo, ang tingin ko diyan sa walkout na yan ay paglabag mismo sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Talakay natin na inyong column dito sa The Manila Times, ang pinamagatang From Being Under Siege to Childish Chaos in the Senate. So babasahin po muna natin ang unang mga paragraph nito. Nobody expected that on May 11, 2026, what appeared to be an ordinary and uneventful day would commence a 3-day series of swirling and unexpected events that would place the Senate in a political cauldron. By way of a jolting reappearance of Senator Ronald Bato de la Rosa from an aberrant absence of 6 months to a change of leadership in the august body. The crude and irregular attempt by the National Bureau of Investigation or NBI agents to arrest the runaway senator, which led to the siege of the Senate building by armed NBI operatives under the guise of securing the adjacent Government Service Insurance System or GSIS. The unexpected appearance of Senator Bato was the tipping point in ousting Eat Bulaga entertainer Senator Vicente Tito Soto III as Senate President, putting in his stead Senator Alan Peter Cayetano, with the minority senators becoming the majority and vice versa. Obviously, the NBI bungled its job by not making the proper representation and coordination with the previous Senate head and the Office of the Sergeant at Arms or OSA vis-a-vis the placing in custody of Senator Bato. The eager beaver NBI agents did not effect the proper service of the warrant of arrest said to be issued by the International Criminal Court or ICC, which was never shown to Senator Bato prior to the arrest attempt, nor was it made available to the new Senate President despite the latter's request to the NBI Director for its production. Worse, despite the agreement between Senator Cayetano and NBI Director Melvin Matibag that no arrest would be effected until the warrant is produced or until the Supreme Court has ruled on with the prayer for a temporary restraining order or TRO by Senator Bato with the court, armed NBI agents surrounded the legislative building, using the GSIS President's request for security as the NBI's excuse for camping within the premises of the Senate building. Again, no coordination was made between the NBI agents and the OSA personnel on the former's presence that led to the burst of gunfire between the two sides, which necessarily caused panic and fear on the senators and the Senate employees. Following a lull in the chaotic situation, Yes. Yung una, ito muna, ibang anong topic na yan. Sinasabi po natin sa artikulo, walang hindi inaasahan noong ika-11 ng Nobyembre, Lunes, nung magkaroon ng session sa Senado, na biglang lalabas at darating si Senador Ronald Bato de la Rosa na 6 na buwan na hindi nagpakita sa kanyang mga kasamahan sa Senado sapagkat kinikwestiyon niya yung mandamento de arresto na inilabas ng International Criminal Court para siya arrestuin, hulihin at dalhin sa The Hague sa ICC Custodial Facility Center. Nagkaroon noon ng prakaso o ng gulo sa pagtatangka ng pag-aaresto ng NBI dahil hindi sila nagipag-coordinate doon sa una, sa Office of the Sergeant at Arms. Pangalawa, sa President mandamento de arresto. Kailangan dadali mo muna sa usahan at sasabihin mo na meron kayong hawak ng warrant of arrest. Tapos, kakausapin mo rin yung Senate President bilang courtesya sa institusyon. At ipaalam na isang miyembro ay subject ng isang warrant of arrest. Ito po hindi nila ginawa. And worse, hindi pa nila pinakita ang warrant of arrest nung gusto nilang arrestuin si Senador Bato. Kaya itong si Senador Bato, nung siya ay niyakap ng dalawang NBI agents para
arestuin. Eh siyempre nagpumiglas sapagkat wala naman sinasabi sa kanya na arestuin siya batay sa isang mandamiento de aresto at pinakita sa kanya. Wala akong pinakita. Katunayan, yung mandamiento de aresto yan ay hindi ho ipinakita kahit kanino. Ang ginawa, itong si Trililing, sang-ayon sa kanya, buladas niya, hiniram niya raw sa NBI agent at winawagayway niya sa mga report Mm. ay si Melvin Mabitan. At, Mabitan ba? Tama ba yun? Mabitan? Ma O matibag, Matibag. attorney. Matibag, si Melvin Matibag. Nangako kini Senador Cayetano na dadali nila yung warrant of arrest either that day or kinabukasan. Hindi rin nadala. Katunayan hanggang ngayon, wala tayong makitang kopya ng mandamiento de arresto at hindi pa rin nila inilalabas. O kaya nagkaroon ng gulo. Dahil kung nagkaroon ng coordination, ay hindi siguro mangyayari yun. Dahil Mm. ipapaalam si Senador Bato na mayroong mandamiento de arresto rito. Anong gagawin natin dito? Susuko ka ba? O hindi mo tatanggapin? Eh siyempre hindi niya tatanggapin kasi nga meron nga siyang pag-question sa legalidad. At katunayan, yung habeas corpus na pinail namin ni Attorney Paulo in behalf of the daughter of the former President Kitty, nakabinggin pa rin at pareho ang mga issues na ni-raise namin doon, nag-iyon din ang nire-raise nila. Kaya dapat talaga, apart from nagkaroon ng coordination, dapat hindi pinatupad muna ng executive. Tuloy. Mm. Ayan. Tuloy ko na po, attorney. Next. Okay. Following a lull in the chaotic situation, concerned that his continued presence would endanger the lives of his colleagues and the Senate employees, Senator Bato requested Senator Robin Padilla to hitch a ride with him in leaving the place. Subsequently, the authorities declared him a fugitive from justice. The turmoil that erupted birthed negative reactions, adverse accusations from the side of minority senators who left before the shooting bedlam, and from their majority colleagues who selflessly opted to remain to secure the safety of the Senate, employees, and their fellow senators. As an aftermath of the disruptive turbulence, Senator Pia Cayetano delivered an emotional and teary speech as a reaction to a stale and unproductive remarks of another female senator. A motion to amend the rules allowing online voting and participation in the deliberations during Senate sessions, despite being physically absent, precipitated an angry and combative opposition from three minority senators, accusing those who are supporting... Ito muna dyan kasi ibang topic yes. na yan eh. Okay. Ito muna dyan. Tututan muna tayo doon sa ginawa ni Bato Yes. na umalis sa Senado. Mm. 3 gabi na nandun si Senador Bato. Katunayan, Martes ng gabi, binisita pa natin siya. Miyerkules nangyari yung gulo. Okay. Talagang yun ang naging punot dulo ng kaguluhan dyan eh. Hindi nakipag-coordinate. Ang ginawa nitong direktor, habang nagkaroon ng kasunduan na walang pupuntang armadong mga NBI agents, ang ginawa nila, nandun sila sa kabila. Isang building lang yun, nagre-renta lang yung mga senador doon sa GSIS building. Kaya, parang naging excuse na lang yun. Yun na lang ang ginawa nilang justification. Madalit sabi, because of that, nagkaroon nga ng gulo. At ito lumikha ng takot, ng pangamba. Kaya chaos, kumbaga chaotic ang nangyari dun sa Yes. Senado dahil sa unang-una, ang maling pagpapatupad ng pag-serve ng warrant of arrest, ang kakulangan ng coordination, at ang pagmamando galing sa itaas na ipatupad ang isang questionable mandamiento de arresto. At nung matapos nga yun, yung kaguluhan ng gabi, medyo nagkaroon ng katahimikan. Itong si Robin Padilla naman, si Senador, Mm.
Dahil 3 araw na at gabi uh, nagmungkain na kumari, umuwi muna siya. At ito naman pinagbigyan ng asawa, nagpaalam kay Bato. Ito naman si Senador Bato, gusto rin umuwi. Kaya sabi niya, angkas na lang ako siya. At tinangkas naman. Hmm. Ngayon, tinatawag na tumakas daw. Bakit natatakas? Unang una, wala kayong mandamiento de arrestong pinakita. Pangalawa, hindi na naman yung pinigilan siya. Naalaman niyo naman na umalis. Diba yung mga armadong NBI, may checkpoint pa. Kaya talagang walang obstruction of justice na tinatawag. O yan ang nangyari. Ngayon, nagkaroon na naman ng gusot dyan sa Senado. O yan ang basahin mo tungkol doon sa motion kasi nag-file sila ng motion. Mm. Yung isang senador doon na kumari, lahat ng mga senador bigyan ng karapatan at pagkakataon na sumali sa mga deliberasyon nang hindi physically present. Hindi kailangan pumunta sa Senado at mag-participate na lang sa online. Basahin mo na yung party yun. Okay, attorney. They claim that amendment move is solely intended to favor the runaway Senator Bato, who changed the political equation in the upper legislative body by his reappearance. In the face of a determined effort by government authorities to put him in the same tragic fate and befell former President Rodrigo Duterte, Senator Bato made another disappearing act, hoping that the Supreme Court would give him injunctive relief before the authorities succeeded in arresting him and whisking him off to the ICC detention facility. As a reaction to the amendment motion, the minority senators staged an uncharacteristic, unprecedented, and immature collective action by walking out of the session hall. Such abhorrent and unparliamentary behavior halted the passage of the said motion owing to an absence of a quorum. Ayan po, attorney. Okay, now, yun ang appearance ni Senador Bato. Ipinanganak ngayon yung pagkakataon na mapalitan ang leader sa Senado na si Senador Soto. Sapagkat nagkaroon sila ng dagdag na boto, naging 13. At yun ang hinihingi ng saligang batas para magkaroon ng pagbabago sa Senado. Kaya yung pagdating niya, yun po ang lumikha ng pagdating ng bagong presidente ng Senado na si Senador Cayetano. At nung nakaraang Lunes, yung isa sa kanila nag-aayon ng motion na baguhin ang rules. Kasi actually dati na yung rules na yan. Para maligtas tayo sa infeksyon na kakapit sa atin kung tayo palagi nasa labas. Ginawa nila ang rules na po pwedeng mag-online participate at magbotohan. Nung nawala ang pandemic, ibinalik nila na kailangan physically present ka. Ngayon naman, gusto nilang ibalik. Ang problema, itong minority, kumukontra sapagkat ang kanilang akusasyon, ginagawa mo nyo lang yan dahil si Bato wala rito. Umalis. Kaya kailangan para magkaroon pa siya ng botong mabibilang, kailangan baguhin natin ang rules. O nagre-react naman itong minoriya. At kung ano-ano mga dahilan sinabi na. Ang unang dahilan nila, teka muna, bago yung motion na yan, kailangan i-repair mo natin sa komite. Sabi naman ng nag-ain, hindi, inahin ko na yan last week Ni-repair na yan sa Committee on Justice. Sabi naman ng minoriya, hindi, teka muna, kailangan sa Committee on Justice yan dahil bago na ang liderato, bago na ang Committee on Justice. O ang problema, bago nga, wala namang inabuong Committee on Justice kasi sa Justice Committee ay walang batayan. Pangalawa, binasa ko yung rules nila sa Senado. Ang nakalagay doon,
kung magkakaroon ng pagbabago sa mga reglamento o rules sa Senado, ang presidente ng Senado ay maaari may refer the motion to the Committee on Justice. Madalit sabi, hindi mandatory ang bibigay mo ng isang motion sa pagbabago ng mga regla sa Committee on Justice. Yan din nasa discretion ng presidente ng Senado. Pangalawa, yung second paragraph, sinasabi ron, sa pamamagitan ng isang motion ay pwede nilang palitan ang regla at yun nga ang ginawa. O hindi ko maintindihan kung bakit nagre-reklamo sila para mga bata na tinanggalan mo ng candy at nagwawala. Kung ginawa nila, para hindi magkaroon ng quorum, hindi matuloy ang butuhan. Dahil pinipilit ng presidente ng Senado, wala namang paglabag sa prosedimento. Kailangan butuhan natin kung pwede natin pag-usapan to. Pero ang ginawa nila, sila ay nag-walk out. At ang purpose, obviously, pag nag-walk out yung 11 na senador, mawawala ng quorum kasi ang quorum kailangan majority. 12 lang naiwan, di walang quorum. Okay, hindi natuloy. O yan ho ang pinag-aawayan nila. Hindi ko alam ngayon, ngayong Lunes kasi, mag-session sila mamayang alas 3. Hindi natin Yes. alam kung gagawin na naman nila. Pero sabi ng isang senador dyan na nagmamagaling, minsan umaastang ang alam, abogado, kahit hindi abogado. Baka gawin na naman daw nila yung walkout. Alam po ninyo, ang tingin ko dyan sa walkout niya. Yan ay paglabag mismo sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Na sila ay dapat, kaya sila naririyan upang maghain ng mga panukalang batas na sa mga pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. At sila ay magdebate dyan. Pag ikaw ay nag-walk out, wala ang quorum, paano nyo gagawin ng mga trabaho nyo? Kaya yan para sa akin parang galaw ng mga bata, ng mga immature, hindi nag-iisip. Unang-una yung kanilang katwiran na mali yung paghain ng motion ay mali sapagkat ang rules nila ay klaro-klaro na pwede. Dapat pabayaan yung magdebate kayo dyan. At saka ako naniniwala ako, mali yung kanilang sapantahan na sapagkat hindi lahat ng pagkakataon ang mga senador ay makakapunta sa Senado na pisikal. Meron mga pagkakataon na maaaring hindi sila makarating. Halimbawa, kung sila ay may sakit ka, masama ang pakiramdam mo, pero pwede ka pa rin sumama sa pagdi-deliberate sapagkat merong Zoom. Madalit sabi, hindi mo matatanggalan ng representasyon yung constituent mo. Ang constituent kasi ng mga senador sa buong pangkalahatan, national, hindi lang distrito. At kung ikaw naman halimbawa, nasa abroad, dahil meron kang mahalagang bagay, whether it's official o personal, pwede ka pa rin mag-participate. Kaya kailangan talaga, yung motion na yan, pabor sa inyong lahat yan, hindi lamang kibato. Mukhang sinasadya nyo na hindi tingnan yung aspetong yan dahil lang kaaway ninyo yung kabilang grupo. Parang nga kayo mga bata. Hindi ba sabi ko sa dapat pag-uupugin pa ulo nyo.